Hawak na ng Ombudsman ang mga computer at dokumento sa DPWH ni dating Undersecretary Catalina Cabral bilang bahagi ng investigasyon kaugnay ng kickback umano sa flood control projects. Ang ilang isinasangkot na dating opisyal ng DPWH Bulacan tiyak nang magpapasko sa Senate Detention Facility sa kabila ng hiling nilang makalabas ngayong Kapaskuhan. Nakatutok si Maki Pulido. Ito ang mga computer at files ni yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na itinurn over ng Department of Public Works and Highways sa Office of the Ombudsman. Ipinasubpina ito kaugnay ng investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects at sistema ng kickback sa mga ito. Ayon sa DPWH, galing ang computer at files sa tanggapan dati ni Cabral sa Kagawaran. Kasama sa mga ibinigay na dokumento ang mga request ng mga opisyal habang inihahanda ang National Expenditure Program sa nakalipas na 10 taon. Bago mamatay, inaasahan sana si Cabral na makakapagturo sa mga mambabatas na sangkot sa anomalya. Sa pagdinig kasi dati sa Senado, lumabas na si Cabral umano ang kumakausap sa mga mambabatas kung meron silang gustong ipasok na proyekto sa national budget. Sinabing si Cabral umano ang namamahala sa pamamahagi ng allocable funds o pondo na inilalaan sa budget para sa mga proyekto ng mga mambabatas. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, mananatiling selyado ang CPU at mga file ni Cabral hanggat hindi na isasagawa ang digital forensic examination. Nakadetine naman ngayon sa detention cell ng Senado ang mga dating opisyal ng DPWH Bulacan na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza at Henry Alcantara, pati ang kontratistang si Curly Discaya. At mukhang dun sila magpapasko. Tinanggihan kasi ni Senate President Tito Soto ang hiling nilang holiday furlough o pansamantalang paglaya ngayong Pasko. Papayagan lang silang dumalo ng misa sa loob ng Senado at mabisita ng kanilang pamilya, pero hindi sila maaring lumabas. Sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, inirekomenda niyang tanggihan ang kanilang request dahil may security risk ng kanilang pagtakas. Ilang beses na kasi daw inihayag ni na Ombudsman Crispin Remulla at Pangulong Bongbong Marcos na i-issue na ang kanilang mga warrant of arrest bago magpasko. Mahigit 3 buwan nang nakadetine sina Discaya, Hernandez, Mendoza at Alcantara matapos i-cite in contempt dahil uncooperative o ayaw tumulong habang isinasagawa ang Senate Blue Ribbon Committee hearing kaugnay ng mga flood control project. Sana, sabi ni Lacson, masunod ng Ombudsman ang idineklara nitong timeline sa pagsasampa ng kaso para naman matakot ang mga opisyal na nag-akalang makakatakas sila matapos kamkamin ang pera ng bayan. December 15 ang nabanggit na petsa ni Ombudsman Crispin Remulla sa posibleng pag-issue ng mga arrest warrant laban sa mga mambabatas at kontratistang sangkot sa mga maanumalyang flood control project. Hinihingi pa namin ang pahayag ng Office of the Ombudsman. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras.